What's up mga ka-Big Bites? Coach ng Meralco, grabe ang mga sinabi sa Hinebra. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang short and quick update lang muna tayo sa inilabas na balita ng Spin.ph. Dahil ayon sa kanila ay maghanda daw ang lahat ng mga teams. Dahil isang malaking pagbabago ang gagawin ng Converge Fiber Xer sa lineup nila. Mas gagawin daw nilang malakas ang team na ito, at ang pinakaplano daw nila next season ay makasabay sa lineup ng malalakas na teams tulad ng San Miguel Beermen at Barangay Hinebra. Magugulat daw talaga ang lahat sa gagawin nila. Samantala, ngayon ay talakayin na natin ang napakagandang laban sa pagitan ng Hinebra at Meralco, isang magandang simula agad dahil first quarter pa lang, napakaraming banggaan at sobrang pisikalan na talaga ang mga players. Pero sa pagpasok naman ng second quarter, dito na mas naging intense ang laban, may mga nag-dive sa sahig, may mga matinding banggaan, mga siko at tulakan at kung ano-ano pa, umiinit na talaga ang laban sa mga punto na ito. Isang mini-run ang ginawa ng Hinebra, kaya naman nakakuha sila ng halos 10 points na kalamangan, pero nakasagot naman dyan ang Meralco dahil sa 12-2 run na ginawa nila. Kaya naman nagtapos ang first half na may 1 punto silang kalamangan. Pero sa third quarter naman, dito na nagsimula ang tila show ni Ralph Koo, dahil nagpaulan talaga siya ng 3 dito. Ito na rin ang quarter na humiwalay na talaga ng husto ang Hinebra, at umabot na ulit sa double digit ang kalamangan nila dito. Sa fourth quarter ay medyo nakadikit ang Meralco at naibaba sa 4 na puntos ang hinahabol nila. Pero to the rescue naman ang veterano ng Hinebra na si Stanley Pringle, matapos niyang buhatin ang Hinebra sa quarter na ito. Tuluyan na nga nakuha ng Barangay Hinebra ang first blood, nakaisa na sila kontra sa Meralco sa Game 1, 3 panalo na lang ang kailangan nila para makaabante na sila sa finals. Pero expect natin ang bounce back game mula sa Meralco sa Game 2. Samantala, after ng laban ay may sinabi ang Meralco coach, sana ay bawasan daw ang arte at pag-flop ng mga Hinebra players, sana daw sa Game 2 ay tanggalin ang kartihan, para mas maganda ang maging Game 2 semifinals sa linggo. Kung napanood nyo kasi ang laban, madaming reklamo ang coach pati ang mga coaching staff, dahil puro flop daw ang mga Hinebra players tulad ni Sydney Onwubere at Christian Standhardinger, kaya sana ay bawasan daw ito. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.